Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Brando. 38 anyos, isang kargador dito sa aming lugar. Araw-araw nasa palengke, araw-araw kasama ang ingay. Ito na ang kinalakihan kong hanap buhay mula noon, kaya naman ito lang ang alam kong trabaho. Dito na ako nasanay. Sa totoo lang, Miss Love, hanggang grade 3 lang po kasi ang natapos ko. Pero kahit ganoon, marunong naman akong makisama at magtiyaga. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol po sa mag-asawang bagong lipat sa katabing unit ko sa apartment na pagmamay-ari ng tiyuhin kong si Vic. Libre lamang kasi ang renta ko dito, kapalit na rin ang pag-aasikaso ko sa mga sira ng building. Ako ang gumagawa kapag nagkaroon ng problema ang mga tenant. Hindi naman araw-araw may sira, kaya nakakapagtrabaho pa rin ako sa palengke. Hanggang isang hapon nga noon, kakauwi ko lang galing trabaho. Pagod na pagod ako at pawisan, pero sanay na ako doon. Pag-akyat ko sa ikatlong palapag, doon ko napansin na may bagong lipat sa katabing unit ko. Maraming kahon kasi sa ibaba, na halatang kadadating lamang. Maya-maya ay may lalaking lumabas. Medyo bata pa. Ngumiti siya at agad na bumati. Magandang hapon ho. Kami pala yung bagong uupa dito. Ngumiti rin ako sa kanya. Ganun ba? Ako nga pala si Brando. Dito lang ko sa kabila. Ako naman si Mario. Sagot niya sabay abot ng kamay. Napatingin ako sa mga kahon. Gusto mo ng tulong. Mukhang marami ka pa yatang iaakyat. Ngumiti siya na parang nahihiya. Naku, nakakahiya naman po. Ayos lang yun. Sanay na sanay ako dyan pagdating sa buhatan. Basic na basic. Mas mapapabilis pa kung tutulungan na kita. Suhestyon ko. Sige pare, salamat kung ganun. Napakalaking tulong yan. Habang nag-uusap kami, biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae. Para bang sandaling tumigil ang mundo ko noon, Miss Love. Maputi, makinis, maayos ang hubog ng katawan. At may mga matang ang lambing tingnan. Simple lamang ang damit na suot-suot niya pero ang lakas ng dating. Isang short at isang t-shirt. Hindi ko alam kung bakit parang hindi ako agad nakapagsalita. Mahal. Tawag ni Mario dito. Siya nga pala si Brando. Kapitbahay lang natin. Tutulungan na ako magbuhat. Ngumiti ito sa akin. Hello Brando. Maraming salamat kung ganun. Napakalambing ng boses niya. Para bang ang gaan-gaan pakinggan. Hello din. Sagot ko. Medyo nag-aalangan pa. O paano tara? Simulan na natin. Sabi ko dito para matakpan yung biglang kaba ng dibdib ko. Mabilis lang naman kaming natapos. Kahit pagod na pagod ako, hindi ko na rin namalayan ang oras. Paminsan-minsan nga, kapag nasa loob ako ng bahay nila, napapatingin talaga ako sa misis niyang si Ella. Yun palang pangalan niya. Napakaganda niya talaga. Tahimik lang siya noon na nag-aayos ng gamit nila. Pero bawat galaw niya, para bang may kung anong humihila sa atensyon ko. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Mapatitig sa likuran niya. Pagkatapos naming magbuhat ni Mario, umupo kami sa gilid para magpahinga. Maraming salamat pare Sabi niya, kung ako lang siguro dito baka bukas pa ako matatapos. Naku, walang anuman yun. Sagot ko. Lumapit si Ella, dala ang 2 basong malamig na tubig. Salamat po ulit, Brando. Sabi niya habang inaabot sa akin ang isang baso. Naku, wala yun. Sagot ko sabay iwas ng tingin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang naiilang ako kapag kaharap ko siya. Nang gabing yun, hindi talaga ako makatulog. Paikot-ikot lang ako sa higaan. Kahit anong pikit ko, mukha niyang pumapasok sa isip ko. Yung ngiti niya, yung boses niya, yung katawan niya, at yung simpleng paraan ng pagtingin niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Brando? Bulong ko sa sarili ko. Hindi naman ako ganito dati. Sanay na ako pagdating ko, tulog na ako kaagad. Pero nang gabing yon, para bang may gumugulo sa isip ko.
Kinabukasan nga, maaga akong gumising. Umalis ako para magtrabaho ulit. Sinubukan kong ibaling ang atensyon ko sa pagbubuhat, sa ingay ng palengke, sa pakikipagbiruan sa mga kapwa ko kargador. Pero paminsan-minsan, sumisingit pa rin siya sa isip ko. Bandang tanghali, umuwi muna ako para makapagpahinga. Pagkaakyat ko, nakita ko si Mario sa labas ng unit nila at may inaayos. "Oh, parang Brando," tawag niya. "Tapos ka na ba?" "Oo, papahinga lang muna. Napagod eh," sagot ko. "Salamat ulit kahapon ah. Kung hindi dahil sa'yo di kami matatapos kaagad." "Naku, okay lang yun. Alam mo sabi niya habang napapakamot ng ulo. "Bawi na lang kami. Baka pwedeng mag-dinner ka na lang dito mamaya sa amin." Napatingin ako sa kanya. "Naku, wag na pare. Nakakahiya naman." "Huwag ka nang tumanggi." Sabat bigla ni Ella mula sa loob ng bahay nila. "Simpleng salo-salo lang naman. Magluluto ako ng kaunti." Napalingon ako sa kanya na nasa pintuan. Nakangiti sa akin. "Sige na, pumayag ka na. Pasasalamat na lang din namin sa'yo." Dagdag pa nito. Napakamot ako sa ulo at hindi na ako nakatanggi pa sa kanya. "O sige, kung ganun." Ngumiti si Mario. "Ayos yan. Mamaya mga 7:00. Pagkarating ng gabi, naglinis muna ako ng sarili ko. Hindi ko alam kung bakit parang kinakabahan ako. Simpleng dinner lang naman, pero parang may kakaiba akong nararamdaman. Pagkatok ko sa pinto nila, si Ella ang nagbukas. Bumungad sa akin ang maganda niyang mukha. Bagong paligo, nakasando, at short na maiksi. Terno na dilaw na bagay sa kanya, na lalo yatang nagpaputi sa kanya. "Pasok ka, Brando," sabi niya. Pagpasok ko, naamoy ko kaagad ang lutong ulam. Simpleng handa lang yun pero mukhang masarap. "Pare," bati ni Mario. "Saktong-saktong pagdating mo, kakain na." Umupo kami sa maliit na mesa. Habang kumakain, nagkukwentuhan kami ni Mario. Doon ko nalaman na kakakasal lang pala nila. "Talaga? Kakakasal lang pala ninyo?" tanong ko. "Oo, mga ilang buwan pa nga lang sabi ni Mario. "Congrats kung ganun," sabi ko naman. "Salamat," ani ni Ella sabay tingin sa akin. "Kaya nga nagsisikap ako 1 buwan na lang sasampa na ako sa barko." Napatingin naman ako kay Mario. "Ah, seaman ka pala?" "Oo, unang sampa ko ng international," sabi niya na para bang may halong kaba at saya. "Para sa future," sagot niya. Nag-iipon kasi kami ni Ella. Tama ba, Ella? Wika nito, sabay tingin kay Ella. "Gusto kasi naming magpatayo sana ng sariling bahay." Tahimik lamang si Ella habang nakikinig. Hindi kasi siya komportable na makitira muna sa mga magulang ko. Dagdag pa ni Mario. "Mas okay kasi talaga kung nakabukod tayo. May sarili tayo," mahinang sabi ni Ella. Napatingin ako kay Ella na para bang may lungkot sa boses. Pagkatapos naming kumain, naglabas si Mario ng ilang bote ng alak. "Konting inuman lang, Brando, pampainit," sabi niya. "O sige," sagot ko naman. "Hindi ko yan tatanggihan. Lalo ngayon napagod ako sa trabaho." Habang tumatagal ang usapan, mas nagiging komportable na kami. Naging magaan ang kwentuhan tungkol sa buhay, sa trabaho, sa mga plano nila. Ikaw, Brando, may asawa ka na ba?" "Naku, wala pa." "Wala ka bang balak mag-isawa?" Napangiti ako. "Alam mo, Mario, sa hirap ng buhay ngayon, para bang hindi ko na naiisip yan. Hindi ko alam kung may maipapakain ba ako sa kanila. Kung sapat ba yung kikitain ko para sa kanila." "Darating din yan," sabat ni Ella, sabay tingin sa akin. "Tsaka kung masipag ka naman bakit naman hindi sasapat? Sa tingin ko naman sa'yo madiskarte ka't masipag." Hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba sa tingin ni Ella sa akin. Hindi ko alam kung meron nga ba o nag-iisip lang ba ako ng ganun. Natahimik ako sandali dahil sa sinabi niya. Habang tumatagal ang gabi,
Mas napapansin ko ang maliit na bagay. Kung paano tumawa si Ella, kung paano siya magsalita, at kung paano siya tumingin sa akin kapag hindi napapansin ni Mario. Sa loob-loob ko nga noon, para bang may itinatago ding kapilihan ang asawa ni Mario. At parang doon, nagumpisang may unti-unting mabuo sa pagitan namin ni Ella. Mabilis lumipas ang mga araw. Parang kailan lang, abalang-abala pa kami sa pag-aayos ng mga gamit nila. Nakasanay na namin ang isa't isa. Hanggang sa dumating yung araw ng pag-alis ni Mario. Umaga pa lang noon, Miss Love, ramdam na ramdam ko na ang bigat sa kanila. Tahimik si Ella habang inaayos ang mga gamit ng asawa niya. Si Mario naman ay pilit na nagpapakita ng lakas ng loob. Bago siya umalis kinabukasan, nagaya pa siya ng inuman. "Pare, huling tagay na muna to bago ko umalis," sabi niya noon habang naglalabas ng bote. "O siya, sige ba?" Sagot ko kahit ramdam ko yung lungkot sa sitwasyon nila. Naupo kami sa labas ng unit nila. Si Ella, tahimik lang sa gilid habang pinapanood kami. "Siya nga pala, Brando," sabi ni Mario habang nakatingin sa baso niya. "Alam mo naman siguro kung gaano kahalaga sa akin si Ella. At siguro, sa isang buwan na pagkakakilala natin naging magkaibigan naman tayo." Tumango ako. "Oo naman." Brando," dugtong niya. "Nakikiusap sana ako sa iyo Kung sakaling kailanganin niya ng tulong, sana matulungan mo siya." Napatingin ako sa kanya. "Oo naman, kaibigan ko kayo kaya hindi ko siya papabayaan para sa'yo." Ngumiti siya at para bang gumaan ang pakiramdam niya. "Salamat talaga, Brando, malaking bagay yun." Sumingit si Ella at mahina ang boses na nagsalita. "Alam mo, hindi rin naman ako mahirap lapitan. Kung sakaling kailangan mo rin ng tulong, Brando," sabi niya. Ngumiti lang ako. "Huwag ka rin mahihiya sa aking lapitan ako, lalo na kung magka-problema ka dyan sa unit," sabi ko dito. Nagtagay kami. 1, 2, 3, hanggang sa medyo tinamaan na rin si Mario. "Alam mo, Brando," sabi niya. Medyo slurred ang boses. "Pangarap ko talaga to para sa future naming dalawa ni Ella." "Naiintindihan ko. Basta, Brando, bantayin mo si Ella," sabi niya sabay tawa, pero may bigat sa tono. "Kung sakaling may dumikit na lalaki, sabihan mo agad ako." Hindi niya alam, Miss Love, na yung simpleng pakiusap niya na iyon ang magiging simula ng lahat. Dahil doon magi-start ang pagkahumaling ni Ella sa akin. Kinabukasan nga umalis na siya. Tahimik na ang apartment na para bang may nawalang ingay na nakasanayan. Paminsan-minsan, nakikita ko naman si Ella sa labas, pero madalas nasa loob lang siya. Lumipas ang 1 buwan, Miss Love. Wala namang nangyaring kakaiba. Nagbabatian lang kami ni Ella kapag nagkakasalubong. "Kumusta?" "Ayos lang." Mga ganun lang. Napakasimple. Pero minsan, may kung ano kung hindi maipaliwanag. Lalo na tuwing nakikita ko siyang nakatingin sa akin. Para bang kinakabahan ako. Tuwing ngingiti siya, para bang may humihila sa dibdib ko. Sinusubukan ko namang baliwalain yun. Hindi pwede to. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Hanggang isang gabi. Mahimbing na ang tulog ko noon, Miss Love, nang bigla akong maalimpungatan sa mga katok. Sunod-sunod na pagkatok. Napabangon tuloy ako bigla. Madilim pa dahil patay ang ilaw ko. Tahimik na ang paligid noon. "Sino naman yun?" tanong ko habang papalapit sa pinto. "Brando, ako to." Boses ni Ella. Agad kong binuksan ang pinto. At pagkabukas ko, bumungad siya sa akin. Nakasuot ng manipis na pantulog. Medyo gusot na ang buhok at halatang nagmamadali. "Pasensya ka na ha," sabi niya na para bang kinakabahan. Bigla kasing namatay yung ilaw sa loob ng bahay Sobrang dilim kaya nakakatakot naman. Napatingin ako sa kanya
at hindi ko talaga alam kung saan ko ibabaling ang tingin ko. Ganun ba? Sige, titingnan ko na lang. Sagot ko na pilit na inaayos ang sarili. Pwede ba? Kahit gabi na? Ayos lang ba sa'yo? Tanong niya na halos pabulong. Oo naman, ayos na ayos lang. Pumasok kami sa unit nila. Napakadilim nga. Halos hindi ko na makita ang paligid. Sandali lang sabi ko habang kinapa ang switch ng ilaw. Nasa likod ko lamang siya noon at ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Ganito pala kapag mag-isa, no? Sabi niya na mahinang boses. Nakakatakot. Huwag kang mag-alala, Ella. Ako nang bahala dito. Sagot ko naman. Habang inaayos ko ang ilaw, bigla siyang nagsalita. Brando? Salamat Buti na lang nandito ka. Napalingon ako sa kanya. Malapit na siya sa akin at halos isang hakbang lang ang layo. Walang anuman yun, sagot ko. Saglit kaming nagkatitigan kahit na nasa dilim kami. Para bang huminto ang oras ng gabing yun. Mukhang pundi na yata to, Ella. Sabi ko bigla para maputol ang sandali. Sandali lang, hintayin mo na lang ako. Kukuha lang ako ng pamalit. Sakto, may extra ako sa bahay. Lumabas muna ako at pagbalik ko nga, pinalitan ko na lamang ang ilaw niya. Maya-maya, nang pinindot ko na ulit ang switch ay umilaw na o lumiwanag na ang buong kwarto. Napapikit pa siya saglit tapos ay ngumiti. Ayos na nga. Okay na, sabi ko. Tumango siya pero hindi siya gumalaw. Brando? Tawag niya ulit. Pwede bang samahan mo muna ako kahit sandali lang? Napakunot ang noo ko. Ha? Bakit naman? Hindi ko pa rin kasi maiwasang matakot sabi niya. Pero iba ang tono. Mas malambing at mas mabagal. Umupo siya sa may gilid ng sofa. Napatigil ako. Sandali lang naman, dagdag pa niya. Dahan-dahan akong umupo sa upuan malapit sa kanya. Tahimik lamang kaming dalawa. At naririnig ko talaga ang tibok ng puso ko. Ang hirap pala. Yung bigla kang naging mag-isa. Sabi niya. Masasanay ka rin, Ella. Sagot ko kahit alam kong hindi naman yun ang gusto niyang marinig. Totoo? Tanong niya, sabay tingin sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Brando? Sabi niya. Napangiti ako ng konti. Alam mo bang humahanga ako sa'yo? Ang bait mo kasi Ang sipag mo. At magandang lalaki ka rin. Ang laki nga ng katawan mo Napakamot ako sa ulo nun, Miss Love. Naku grabe namang papuri yan, Ella. Hindi naman siguro. Alam mo, hindi ka katulad ng iba. Dagdag pa niya, sabay bahagyang lumapit. Ramdam ko ang init niya. Ella, sabi ko na medyo kinakabahan na. Sagot niya na hindi inaalis ang tingin sa akin. Baka hindi tama to, sabi ko. Alin? Tanong niya na para bang painosente. Hindi ko naman alam kung anong sasagot. Natahimik ulit kaming dalawa hanggang sa maramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko. Salamat bulong niya. Hindi ko agad inalis ang kamay ko. Sa halip, napatingin ako sa kanya. At nung mga sandaling iyon, para bang nawala lahat ng dahilan kung bakit dapat akong umiwas. Brando, ulit niya. Pwede bang, kahit sandali lang kalimutan muna natin ang lahat. Kalimutan mo muna na kaibigan mo si Mario. At kakalimutan ko muna na asawa ko siya. Para bang may kumurot sa konsensya ko dahil sa sinabi niya. Sige na. Alam mo bang may problema ako kay Mario? Napatingin ako sa kanya, Miss Love. Mahal ko siya pero... Pero ano? Tanong ko. Pero Brando, hindi naman niya ako napapasaya sa kama Pinipilit ko lang magkunwari para hindi siya masaktan. Siya ang huling lalaki sa buhay ko. Siya ang pinakasalan ko kaya mahal ko siya. Pero kung alam mo lang... Anya na hindi na binabangkit ang naisabihin.
Gusto ko namang sumaya. Kaya humihiling ako sa'yo ngayon. Hindi ko alam kung paano nagsimula pero unti-unti kaming napapalapit na sa isa't isa. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Nagkakatitigan lamang kami. Hanggang sa maya-maya tuluyan na ring nawala ang pagitan namin. At nung halikan niya ako, doon na tuluyang gumuho ang lahat. Nakalimutan ko ang pinangako ko sa kanyang asawang si Mario. Nakalimutan ko ang sinabi ni Mario na kung sakaling may lumapit na lalaki kay Ella ay sasabihin ko sa kanya. Paano ko naman sasabihin kung ako ang lalaking yun? Sa gabing yon, Miss Love, may nangyaring hindi dapat. At habang nakahiga ako sa kama nilang mag-asawa, isang bagay ang malinaw sa isipan ko. Simula pa lamang ito ng isang komplikadong kwento sa pagitan naming dalawa ni Ella. Hindi ko alam kung paano nagsimula, Miss Love, pero alam ko kung paano ito nagpatuloy. Akala ko kasi pagkatapos ng gabing yon, matatapos na rin ang isang pagkakamali. Isang sandaling nadala lamang kami ng emosyon, pero hindi. Kinabukasan din noon, pinilit kong umiwas. Maaga nga akong umalis papuntang palengke at pagka-uwi ko, diretso na agad ako sa loob ng unit ko. Hindi na ako tumatambay sa labas, hindi na rin ako sumisilip sa pintuan nila. Hindi na dapat maulit. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero parang hindi ganoon ang gusto ni Ella, Miss Love. Isang gabi, habang nagpapahinga ako may kumatok. Alam ko na kung sino yun. Hindi ako agad gumalaw. Brando? Mahina niyang tawag mula sa labas. Napapikit ako. Huwag. Sana wag na. Bulong ko. Pero Miss Love, hindi tumigil ang katok. Sa huli, napabangon din ako at binuksan ang pinto dahil nahiya na rin ako sa ibang tenant. Si Ella, nakashort ng manipis at nakadamit ng sando. Nakalugay din ang buhok. Para bang sinadya ang itsura. Parang alam niya kung anong epekto noon sa akin. Bagong ligo siya din noon kaya amoy na amoy ko ang gamit niyang sabon. Bakit Ella? Tanong ko, pilit na nilalamigan ang boses. Pwede ba akong pumasok? Sagot niya, diretso ang tingin. Napabuntong hininga ko. Ella, baka kasi. Sandali lang naman eh. Putol niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya mapigilan. Pumasok siya. Bakit mo ba kasi ako iniiwasan? Tanong niya kaagad. Hindi naman kita iniiwasan, Ella. Sagot ko kahit halatang hindi totoo. Talaga. Lumapit siya ng konti. Kasi parang ganun ang nararamdaman ko eh. Alam ko, iniiwasan mo ako, Brando. Natahimik ako. Brando, sabi niya sa mas mahinang boses. Hindi mo na ba naaalala yung nangyari sa atin? Naaalala ko, Ella. Sagot ko. Kaya ngayon ang dahilan kung bakit dapat iwasan kita. Tigilan kita. Tigilan? Ulit niya na parang nasaktan. Oo, Ella. May asawa ka. Kaibigan ko na rin si Mario. Kaibigan ko kayong dalawa. Kaibigan? Napangiti siya ng mapait. Ilang beses mo lang ba siyang nakasama bago siya umalis? Kaibigan ka agad. Natigilan ako. Hindi mo siya kilala, Brando. Ako yung nandito. Dapat ako yung kilalanin mo ng lubos. Hindi eh. Hindi yun dahilan, Ella. Sagot ko pero ramdam ko na humihina na ang loob ko nang hawakan niya ako sa kamay. Pero akong nakakaramdam. Sabi niya, ako ang hindi makatulog. Ako ang naghahanap sa'yo. Napayuko ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Maya-maya dahan-dahan na siyang lumapit. Brando, bulong niya. Ella, please. Sabi ko pero mahina lang. Wala akong pinag-aralan, oo, alam ko yun. Pero Ella, may prinsipyo pa rin naman ako. At may konsensya ako. Tao pa rin naman ako, Ella. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. Kung ganoon, edi isang gabi na lang ulit.
Hindi na ako hihiling pa pagkatapos, sabi niya. Alam kong mali na. Alam kong dapat na akong umatras ng mga oras na yon pero hindi ko naman nagawa. Hanggang sa muli, nahulog ulit ako sa parehong pagkakamali. Simula noon, para bang naging bahagi na ng gabi ko ang presensya niya. Minsan kahit hindi ko inaasahan kakatok siya. Minsan naman magpaparamdam lang siya sa labas. Parang inaaya kong lumapit. May mga pagkakataon na sinusubukan ko ng tumanggi. Ella, tama na. Sabi ko minsan. Bakit naman? Ayaw mo na ba sa akin? Sagot niya. Hindi naman. Ano? Tanong niya sabay lapit. Ako naman, hindi makasagot. Dahil ang totoo, nahihirapan akong umiwas sa kanya. Lalo na kapag ganun itsura niya. Napakasimple pero may kakaibang dating. Na para bang alam na alam niya kung paano ko mahuhulog sa bitag niya. May mga gabi rin, Miss Love, na sunod-sunod siyang kumakatok. Brando, gising ka pa? Pabubulong niyang tanong. At kahit anong pilit kong hindi sumagot, sa huli, nagbubukas pa rin ako ng pintuan. Na para bang may kung anong humahatak sa akin pabalik sa kanya. At siya, parang hindi na siya makontento sa isa o dalawa. Minsan nga pakiramdam ko, mas siya pang naghahanap kaysa sa akin. Hanggang sa isang araw, may tumawag sa akin. Si Mario. Pare, masigla niyang bati mula sa kabilang linya. Kumusta ka na dyan? Ayos lang, Mario. Sagot ko na pilit normal ang boses. Si Ella okay lang ba? Tanong niya. Oo naman. Sagot ko kahit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pasensya ka na pare. May pakiusap sana ako eh. Ano yun? Medyo hindi daw magandang pakiramdam niya eh. Kakatawag lang sa akin ngayon. Pwede mo bang puntahan muna? Wala kasi akong ibang malapitan eh. Sabi niya, masakit daw ang ulo niya. Hindi daw siya makabili ng gamot. Napapikit ako noon, Miss Love. Ganun ba? O siya, sige. Sagot ko. Salamat pare ah. Alam kong maasahan talaga kita. Dagdag pa niya. Pagkababa ko ng tawag, parang may bigat na dumagan sa dibdib ko. Ano bang ginagawa mo, Brando? Bulong ko sa sarili ko noon. Pero hindi ko na mababawi. Pumunta ako sa unit nila. Kumatok ako at agad namang bumungad sa akin si Ella. At sa unang tingin pa lang, alam kong wala siyang sakit. Maayos na maayos siya. Nakangiti pa nga. At mukhang bagong paligo pa. Anong nangyari? Sabi ni Mario may sakit ka raw. Tanong ko. Umiling siya sabay ngiti. Wala. Sagot niya. Napakunot naman ang noo ko. Ha? Bakit mo sinabi yun? Dahil hindi mo na ako pinapansin. Pagputol niya. Natigilan ako bigla. Kaya gumawa na lang ako ng paraan. Dagdag pa niya. Ella. Sabi ko pero hindi ko na naituloy. Namiss na kita eh. Diretso niyang sabi. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Miss Love. Hindi kasi pwede to eh. Nakukonsensya na ako. Sabi ko kahit mahina. Bakit naman hindi? Sagot niya. Dahil mali, Ella, alam mo yan. Pero gusto mo naman, diba? Sabi niya na diretso sa mga mata ko ang tingin. Natahimik tuloy ako. At hindi ako maitatanggi yun. Maya-maya'y lumapit siya. At bago pa ako makapagsalita, hinawakan niya ang pisngi ko. Huwag mo na akong iwasan, please. Bulong niya. At muli niya akong hinalikan. Sa mga sandaling yun, Miss Love, nawala na naman ang lahat ng dahilan. Hindi ko na siya napigilan pa. At habang may nangyayaring hindi dapat sa pagitan naming dalawa, isang bagay ang malinaw, lalo na kaming nalulubog at mas lalo kaming nahihirapang kumawala sa isa't isa. Pagkatapos na muling may nangyari sa amin ni Ella ng gabing yon, parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng unit niya. Pareho kaming walang masabi. Nakatayo lang ako sa gilid habang siya naman ay nakaupo sa kama nilang mag-asawa. Bahagyang nakayuko. Hindi ko alam kung ano bang iniisip niya, pero ako, malinaw ang nasa isip ko. Mali. Maling-mali talaga.
Brando, mahina niyang tawag. Hindi ako sumagot. Galit ka ba, Brando? Tanong niya. Umiling naman ako. Hindi, Ella. Galit ako, oo, pero hindi sa'yo, kundi sa sarili ko. Napatingin siya sa akin. Bakit naman? Dahil alam kong mali, pero bumibigay pa rin ako ng paulit-ulit. Sabi ko. Tahimik siya sandali. Kung gusto naman natin, di ba? Tanong niya. Hindi lahat ng gusto tama, Ella. Tumayo siya at lumapit sa akin. Pero hindi rin naman lahat ng tama masaya. Sagot niya. At hindi ko talaga alam kung paano sasagutin yon. Sa loob-loob ko alam kong hindi ito dapat magpatuloy pa. Pero sa tuwing nandyan naman siya, para bang nawawala yung lakas ko na umiwas. Brando, sabi niya ulit na mas malambing ang tono. Hindi na kita pipilitin. Pero sana wag mo naman akong iwasan. Wag mo naman akong itulak palayo. Napabuntong hininga ko. Kasi Ella, mahirap talaga eh. Mas mahirap ang mag-isa. Sagot niya agad. Hindi ko na alam kung sino ba ang tama, kung sino ba ang mali. Ang alam ko lang, pareho kaming nahuhulog sa sitwasyong hindi namin inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas bago ako nagpaalam. Sige na, uuwi na ako. Sabi ko. Tumango siya. Sige, salamat sa pagpunta. Hindi na ako lumingon pa. Paglabas ko ng unit niya, pakiramdam ko may mabigat na dala ang bawat hakbang ko. Pagkapasok ko sa sarili kong kwarto, agad akong umupo sa gilid ng kama. Doon ko muling naramdaman ang lahat. Yung konsensya, yung bigat, yung hiya. Maya-maya biglang tumunog ang cellphone ko. Napatingin ako. Si Mario, tumatawag. Para bang may kumurot na naman sa dibdib ko bago ko sinagot yun. Hello pare. Pilit kong sabi. Brando, salamat pare ah. Masigla niyang bungad. Napapikit naman ako. Bakit pare? Tanong ko kahit alam ko na. Napuntahan mo na si Ella, di ba? Sabi niya okay na siya ngayon. Sabi niya, binigyan mo raw siya ng gamot kaya okay na siya. Buti na lang talaga nandyan ka. Wala kasi talaga akong ibang malalapitan eh. Para bang may humampas sa akin sa mga salitang binitawan ni Mario. Oo pare. Sagot ko. Salamat talaga. Malaking tulong talaga yun para sa akin. Panatag ako kahit malayo ako dahil sa'yo. Dagdag pa niya. Hindi ako makasagot agad. Basta, ikaw na bahala sa kanya. Tingnan mo na lang siya dyan. Sabi pa niya. Oo Mario, wag kang mag-alala. Sagot ko na lamang. Pagkababa ng tawag, napayuko ako. Hindi ko na kinaya. Ano bang ginagawa mo, Brando? Mahina akong sabi sa sarili ko. Hindi naman ako masamang tao. Hindi ako nananakit. Hindi ako nanlalamang. Pero ngayon, para bang ibang tao ang nakikita ko sa sarili ko. Siguro, marupok lang talaga ako. Lalaki ako, oo. Pero alam ko namang hindi yun dahilan para gawin ko ang ginagawa ko. Hindi dahilan yun para sirain ko ang tiwala ng isang taong tinuturing akong kaibigan. Humiga ako pero hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga nangyari. Yung mukha ni Mario, yung tiwala niya, yung pasasalamat niya. At kasunod nun, yung mukha ni Ella. Yung lungkot nito, yung paglapit nito, yung mga gabing kumakatok siya sa pinto ko. Paano ko ba ito iiwasan kung palagi naman siyang lumalapit? Alam kong hindi sapat na sabihin lang na titigil na ako. Dahil ilang beses ko na rin yung sinabi sa sarili ko. Pero heto, bumabalik at bumabalik pa rin ako. Kinabukasan, hindi agad ako lumabas. Iniisip ko kung paano ko ba harapin si Ella. Kung sakaling magkatagpo kaming dalawa. Kung paano ko iiwasan yung tukso. Kung paano ko babawiin ang sarili ko. Pero alam kong hindi magiging madali. Lalo na kung siya mismo ang lapit ng lapit. Kung siya mismo ang hanap ng hanap. At ako, isang mahinang lalaki. Kaya ngayon, Miss Love, sa inyo po ako lumapit. Sa mga listeners mo, sa mga nakikinig,
ng mga kwento ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Dapat ko bang layuan siya ng tuluyan? Dapat na ba akong umalis sa apartment? O dapat ko bang harapin siya at tapusin na ang lahat? At huwag nang papadala sa kanya. Pero paano naman kung hindi ko na naman kayanin? Paano kung bumigay na naman ako? Ayoko namang dumating sa punto na tuluyan kong masira ang buhay ng ibang tao. Ayokong maging dahilan ng sakit ng isang taong nagtitiwala sa akin at tinuturing akong kaibigan. Pero sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko magsisimula. Kaya kayo, kung sakaling may maisuggest kayo sa akin, sa kalagayan ko, paano ko ba maiiwasan si Ella? Maraming salamat po, Miss Love, sa pag-share po ng aking kwento sa araw na ito. God bless po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa inyo pong channel. Ewan ko ba sa inaanak nyo, Ninong? Masyadong busy sa trabaho, di wala ng oras para sa akin. Daig pa niyang may 10 anak kong magtrabaho. Ay naku, ganyan talaga yung batang yan noon pa. Pero kung ako lang si Marlo, baka nga 10 ng anak natin. Kayo ho talaga? Mapagbiro kayong masyado. Aba, nagsasabi lang ako ng totoo, iha. Swerte nga ni Marlo sa'yo. Abay, napaka-sexy mo pala. Salamat ho sa papuri. Pero parang di naman nakikita yan ni Marlo eh. Buti pa nga kayo. Nakikita ninyo. Huwag mong sayangin ang sarili mo, iha. Marami diyang iba. Kung hindi ka nakikita ng asawa mo, pas ako, sobrang na-appreciate ko ang kagandahan mo. Muli na namang nagbabalik ang inyong narrator, Miss Mizzy. Tara na tunghayan natin ang bagong story na ibabahagi namin sa inyo. Bago po tayo mag-umpisa, please support our channel, i-like at i-subscribe na. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rachel. 27 years old at isang cashier sa isa sa mga malalaking mall dito sa bayan namin sa Cagayan de Oro City. 4 na taon na kaming kasal ng asawa kong si Marlo, 29 years old. Sinasabi ng ilan na maganda raw talaga ako. Kahit nga may asawa na ako, ay marami pa ring lalaki ang nagkakagusto sa akin. Lalo na ho dito sa pinagtatrabahuhan kong mall. Maganda naman kasi ang pangangatawan ko. Morena, pero malambot at makinis ang balat. Kaya naman marami ring kalalakihan ang nagbabalak na ligawan pa rin ako kahit alam nilang may asawa na ako. Ngunit sinasabi ko na never kong lolokohin ang asawa ko. Pero hindi pala talaga dapat magsalita ng tapos dahil kinain ko ang mga salitang binitawan ko. Guwapo si Marlo, matangkad na payat. Nasa 5'8" ang height nito at paputing lalaki. Mabait ang asawa ko at wala naman akong nakikitang kapintasan sa kanya. Maliban na lamang sa pagiging walang oras nito sa akin. Sobrang workaholic ng asawa ko. Bagay na palagi naming pinagtatalunan. Si Marlo ay isang medical representative sa isang kumpanya ng mga gamot. Hindi ko na lamang babanggitin kung anong kumpanya, pero napakahigpit ng kompetisyon sa trabaho nila. Kailangan nilang makakuha ng kliyente araw-araw. Magaling sa sales talk ang asawa ko. Yun nga lang dahil sa higpit ng kompetisyon nila sa kumpanya, ay palagi siyang umaalis at hindi ko na halos mahagilap sa bahay. May isa po kaming anak na lalaki na nasa 3 taong gulang pa lamang na nasa probinsya ni na Marlo. May trabaho kasi kaming dalawa, kaya ang biyenan kong nanay ni Marlo ang nag-aalaga sa anak namin para hindi na kami kumuha pa ng yaya na magbabantay dito.
Umuuwi na lamang kami sa probinsya minsan. Kaya naman malaya kaming dalawa na gumalaw ni Marlo na parang binata at dalaga pa rin. Pero kahit ganun pa man, ay wala sa isipan ko ang magloko sa asawa ko. Mataas ang respeto ko sa sarili ko, pati na sa kanya. Naniniwala din ako na may karma, kaya halos hindi ko lubos maisip na darating ang araw na magagawa kong pagtaksilan ang asawa kong si Marlo nang dahil sa mga kakulangan niya sa pagsasama namin. Si Ninong Fred ang naging kasakasama ko ng mga panahong busy ang mister ko. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagtulak sa amin upang makagawa ng isang bagay na bawal sa mata ng Diyos at sa batas ng tao. Si Fred ay 50 anyos na, pero maliksi pa rin. Halatang gwapo nung kabataan. May kaya ang matanda dahil may-ari ito ng mga hardware sa probinsya ng asawa ko. Bukod pa roon, ang iba pa niyang mga negosyo. Aalis ka na naman ba? Tanong ko kay Marlo nang makita ko itong nagliligpit na naman ng mga damit sa maleta. Babe, may meeting kami ng kumpanya sa hotel 2 araw kami dun. Don't worry, may pasalubong ko sa'yo pag uwi ko. Masayang wika nito sa bayakap sa baywang ko. Itinulak ko palayo si Marlo. Nakakaumay na. Ganito na lamang palagi ang larawan ng aming relasyon. Palaging namamagitan sa amin ang trabaho niya. Inis na ibinato ko sa basurahan sa kwarto ang binili kong swimsuit. Bala ko sana kasing mag-resort kasama si Marlo sa weekend, pero naunahan na naman ako ng trabaho niya. Galit ka ba, babe? Huwag ka mag-alala kapag naisara ko ang deal sa isang big-time client ko within this week, ay magbabakasyon tayo sa probinsya. Mas lalo naman akong napangiwi. Mas lalo naman siyang walang oras kapag umuwi kami sa probinsya nila. Naroon ang mga barkada niya. Ang gusto ko lang naman ay ang oras para makasama ko si Marlo ng kami lang. Bahala ka nga sa buhay mo. Kung gusto mo doon, edi umuwi ka mag-isa. May trabaho ko dito. Dito lang ako sa bahay. Iniwan ko si Marlo at kumain akong mag-isa ng hapunan. Tila naman itong manhid na hindi man lamang naramdamang nagtatampo ako sa kanya o sadyang iniiwasan lamang niyang mag-away kaming dalawa. Ganito kasi si Marlo. Kapag naramdaman niyang galit ako, ay hindi na yan mangungulit pa. Hihintayin niya kung kailan huhupa ang inis ko sa kanya. Kapag naman kami ang nag-aaway at laging siya ang may kasalanan, ay nagpapakumbaba ito para maging maayos kaming dalawa. Ayaw niya ng gulo. Hindi rin naman ako yung tipong mabunganga kapag galit. Nagmamaktol lamang ako, nagdadabog at hindi maipinta ang muka. Pero hindi ako magwawala o naninigaw sa kanya. Hindi namin ugaling pinag-uusapan kung ano ang problema. Kaya minsan ang problema namin ay nasosolve lamang sa pamamagitan ng pag-alis niya. Pero bilang babae, ay may pangangailangan ako. May pananabik ako sa asawa ko na hindi niya natutugunan, lalo na kapag ganitong may mga meeting siya sa malalayong lugar. Aalis siya kapag may kausap na kliyente, kaya naman nakakainis talaga. Nakakahiyamang aminin pero minsan ay ako na lang ang nagpupunan sa pangangailangan ko. Pinananabikan ko ang ganitong bagay sa mister ko. Siguro nga ay dahil halos wala na itong oras sa akin. Pagod siya pag uwi ng bahay dahil sa layo ng minamaneho niya. Kaya pagdating ko galing sa trabaho ay maghahapunan na lamang kami. Mag-uusap ng kaunti habang nanonood ng TV at pagkatapos ay makakatulog na si Marlo nang hindi ko man lang mapapansin. Matutulog na lang yan ng walang paalam. Sa isang buwan ay masaya nang may isang gabi akong pagbibigyan ng asawa ko. Isang araw kung saan masasatisfy ang pangangailangan ko bilang babae. Pero mostly ay wala talaga. Kagaya na lamang ngayon na naghanda pa ako pero disappointment lamang ang inabot ko
dahil may sarili din naman palang plano ang kumpanya nila. Ang saklap naman talaga. Kaya sa inis ko sa asawa ko, ay naisipan ko na lamang na yayain ang mga kasamahan ko sa trabaho na mag-beach kami sa Sabado. Kahit isang gabi lang, dahil kailangan pa rin naman naming pumasok kinabukasan. Sayang naman ang binili kong swimsuit kung hindi ko ito magagamit at itatapon ko na lamang. Mabuti na lamang at pumayag din ang mga kasamahan ko, kaya nang makaalis na si Marlo sa bahay ay kinuha ko ang swimsuit na itinapon ko sa basurahan sa loob ng kwarto namin. Isinukat ko yun at napapangiti na lamang ako nang saktong-sakto lang sa akin ang binili ko. Maya-maya ay nagulat na lamang ako nang may kumatok sa bahay namin. Nilak ko kasi ang pinto pagkaalis ni Marlo. Napangiti na lamang ko nang maisip kong bumalik ang asawa ko dahil baka may nakalimutan to. Napangisi na lamang kong tumungo sa pinto. Tignan lang natin kung hindi ka maakit sa akin ngayon. Nakangiting wika ko sa sarili. Akala ko si Marlo kasi ang bumalik. Excited kong binuksan ang pintuan. Suot ang swimsuit na binili ko. Surprise! Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang makita ko si Ninong Fred na ninong ni Marlo ang bumungad sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ng matanda na nakatitig sa akin. Bagay sa iyong suot mo, iha. Napakaganda mo. Alanganin na lamang akong napangiti nang isinara ni Ninong Fred ang pintuan. Nataranta akong napatakbo sa loob ng silid naming mag-asawa para magbihis ng maayos na damit. Isang simpleng t-shirt at short na pambahay ang sinuot ko. Pagkatapos ay lumabas na ako ng kwarto para kausapin ang matanda. Nagtataka ko kung ano bang ginagawa niya dito sa bahay namin ni Marlo. Si Ninong Fred ay ninong ni Marlo. Byudo na ito, matagal na. Medyo may edad na pero walang kupas sa kakisikan. Maskulado ang pangangatawan. Kung titignan ay nasa edad 45 pa lamang to. Gwapo talaga si Ninong Fred, kaya hindi maipagkakaila na habulin pa rin to ng chicks kahit medyo may edad na. Naparito ho kayo? May kailangan po ba kayo? Tanong ko. Wala naman. Gusto ko lang sanang bisitahin kayo mag-asawa. Malapit lang kasi dito sa inyo yung pinuntahan ko kaya naisip kong dumaan dito. Yayayain ko sanang mag-inom si Marlo. Ay naku nung, umalis so si Marlo eh. May 2 araw na meeting ang kumpanya nila kaya 2 araw din siyang mawawala. Naku naman, kung ganun, ikaw na lang ang yayayain kong uminom. Nakakawalang ganang uminom nang walang kasama eh. Tsaka sayang tong dala ko, baka mapanis. Pagbibiro pa nito habang tinaas ang daladalang alak. Tama naman si Ninong Fred, kaya ang binala kong inuman kasama si Marlo sa isang resort ay nangyari nga. Hindi nga lamang siyang kasama ko kung hindi ang Ninong Fred niya. Magna-night swimming na lamang kami ng matanda. May sasakyan naman ito kaya sumakay na lamang ako doon, dala ang mga beer in can. Bumili din kami ng pagkain at syempre dala ko ang swimsuit na gusto kong isuot. Nag-chat ako sa mga kasamahan ko na hindi na ako makakatuloy dahil nga sa ibang lugar kami pumunta ng matanda. Hindi ko inaasahan na mag-e-enjoy akong kasama si Ninong Fred hanggang sa naligo na nga kami doon. Masaya talaga akong kasama ko siya. Hindi ko nga sinasagot ang tawag ng asawa ko sa telepono dahil naiinis pa rin ako dito. Nalasing kami ni Ninong Fred. At hindi ko inasahan na dito na ako tuluyang magkakasala sa asawa kong si Marlo. Nang malasing na kasi kaming dalawa, ay naging pilyo ang matanda. Swerte ko naman yata ngayon, iha, dahil nakasama kita. Abay, bihira na lang talaga akong mag-enjoy ng ganito at kasama pa kita. Hindi ko alam na ganyan ka pala ka-sexy. Wika pa nito. Tanging tango lang ang sinagot ko dito. Ay nako Ninong Fred, kahit na anong ganda ko at sexy, kung hindi naman ako pinapansin ng asawa ko, wala din. Oh, bakit naman? Ay nako,
Bising-bisyo ang taong yun. Daig pang may 10 anak na pinapakain. Laging wala sa bahay. Minsan na nga lang kung magtabi kami. Naiinis kong sabi. Napakahina talaga ng inaanak kong yan. Kung ako lang ay 10 ng anak nating 2. Natatawang sabi pa ng matanda. Mapagbiro kasi talaga ang matanda. Bagay na nagustuhan ko dito. Hindi kasi boring kasama. Noon pa man ay ganito na talaga siya. Close kasi silang 2 ni Marlo. Parang tatay na niya dahil nga maagang nawala ang kanyang ama. Kaya sa hindi inaasahang pagkakataon, dala na rin siguro ng pananabik ko sa mister ko. Sa mga bagay na hindi na niya nagagawa sa akin. Sa mga bagay na inaasam-asam ng asawang uhaw na kagaya ko, ay tuluyang may nangyari sa amin ni Ninong Fred. Pinatulan ko ang ninong ng asawa ko. Sa unang pagkakataon, ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko naranasan sa asawa ko. Grabe pala si Ninong Fred. Hindi ako makapaniwala na ang matandang yun ay may ipagyayabang. Nagising akong umaga na at naimasmasan na rin sa kalasingan niya si Ninong Fred. Ako ang nahihiya sa nangyari, subalit parang wala na lamang yun sa matanda. Mas naging sweet sa akin to at ayaw niya ayaw na niyang tawagin ko siyang Ninong kung hindi sa pangalan niya na lamang kapag kaming 2 na lang. Natatakot ako. Nakokonsensya at naaawa kay Marlo dahil sa nagawa ko. Pero si Fred ay tila tukso na laging pinapaalala sa akin ang gabing minsan naming pinagsaluhan. Palagi niya akong chinachat sa messenger at minsan ay niyayaya pa rin niya akong mag-beach. Kahit na noong nakabalik na si Marlo sa bahay, ay palagi pa rin nagchat sa akin si Fred. Minsan nga ay bigla na lamang tong sumusulpot sa bahay namin. Babe, napansin ko lang, lagi yatang nagpupunta dito sa bahay si Ninong Fred. Tanong sa akin ni Marlo minsan. Hindi ko alam, baka wala lang siyang magawa sa bahay nila, kaya laging gumagala dito. Baka nga. Tsaka lagi kanyang pinupuntahan dito, no? Ikaw lang ang laging wala. Ang tagal-tagal ka na niyang inaantay. Makikipag-inuman daw siya sa'yo. Eh, hindi ka naman ba binibiro? Baka mamaya bumigay ka dun ha. Alam mo naman yun. Babaero mula nung kabataan niya. Kaya nga kami close eh. Dahil nung binata ako, sinasama niya ako sa mga lakad niya. Dito na ako biglang kinabahan. Paano nga ba kung malaman na lamang ni Marlo ang tungkol sa relasyon namin ng matanda? Kaya naman gusto kong kausapin si Ninong Fred ng araw na yun. Hindi ako pumasok sa trabaho. Napag-usapan namin ni Fred na magkita kami sa isang hotel para makapag-usap kami ng maayos. Ang inakala ni Marlo na papasok ako sa trabaho ay hindi nangyari dahil pumunta ako ng hotel para makausap si Fred. Pero pagdating ko doon, ay kaagad naniyakap ako ng matanda at tuluyan ko na namang naibigay ang aking sarili sa kanya. Ni hindi ko pa nga nasabi kung ano ba ang kailangan ko sa kanya. Paano ko ba tatanggihan ang isang bagay na pinananabikan ko palagi? Isang bagay na hindi maibigay sa akin ng asawa ko. Sa totoo lang, ay mas nasisiyan ako kay Fred kaysa kay Marlo na asawa ko. Siguro totoo yung sinasabi nilang edad lamang ang tumatanda. Si Fred kasi parang nagiging bata kapag nakakasama ko. Sa kanya lang ako lumigay ng husto at siya lang ang nakapagbibigay sa akin ng ganun. Kaya sobra akong nalilito sa pinasok kong sitwasyon. Nagdadalawang isip na ako kung ihiwalayan ko ba ang matanda at ipagpapatuloy pa rin ang ginagawa naming pagtataksil sa mister ko. Alam kong mali ito. Alam kong isang malaking kasalanan. Pero sa paggawa ng mali at kasalanan, ay dito naman ako nagiging masaya. Marupok ako. Oo, mabilis lamang akong madarang sa sitwasyong to. Nahihirapan na akong bitiwan ang kalaguyo kong matanda. Nahihirapan ako dahil unti-unti siyang nagkakaroon ng puwang sa puso ko.
Hanggang sa parang nagiging natural na lamang sa akin ang paggawa ng kasalanan. "Saan ka pupunta, babe?" Tanong sa akin ni Marlo isang araw pagdating niya galing sa trabaho. Nahuli niya kasi akong nagbibihis ng damit at kagagaling ko lang din noon sa trabaho. "Birthday ng kasamaan ko sa trabaho. Dadalo lang ako, babe." Pagpapaalam ko kay Marlo, pero ang totoo ay makikipagkita ako kay Fred sa hotel na laging pinupuntahan namin. "Anong oras uwi mo?" "Huwag mo na akong hintayin. Gagabihin na ako." "Susunduin na lang kita. Saan ka pa pupunta?" "Wag na. Ako na lang ang uuwi." Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ni Marlo nung mga oras na iyon. Basta na lamang kasi akong nagmadaling umalis ng bahay. Pagdating ko sa may kanto, ay naroon na ang sasakyan ni Fred na naghihintay sa akin. Nakaka-excite na nakakakaba ang ganitong sitwasyon ko. Excited akong makita at makasama ang kalaguyo kong ninong ng mister ko. Samantalang kinakaba naman akong mahuli ni Marlo. Maaaring masira ang pamilya namin kapag nangyari ito. Paano ko bang nagawang ipagpatuloy ang kahibangan kong ito? Kapag mangyayari ang ganito, ay baka tuluyan ng masira ang pamilya naming binuo. Paano na lamang ang anak kong nasa probinsya? Hinding-hindi nila ibibigay sa akin ang anak ko kapag nahuli ako ni Marlo dahil ako naman ang may kasalanan. Matapos ang lahat, umuwi akong lutang. Tila wala sa sarili. Naisip ko kung anong maaaring mangyari sa relasyon namin ni Marlo. Naisip kong anak kong si Ken. Kaya naman dito, naisipan kong umuwi na muna ng probinsya para makasama ang anak ko. Baka doon ay makapag-isip-isip ako ng maayos. Kapag dito kasi sa bahay, ay walang oras sa akin si Marlo, kaya wala din kaming oras para makapag-usap ng maayos. Uuwi muna ako ng probinsya, namimiss ko na si Ken eh. Bungad ko kay Marlo. Napangiti na lamang ang asawa ko sa sinabi ko. "O sige, uuwi tayo sa Sabado. Magpo-file na lang ako ng 1 linggong leave, okay?" "Talaga? O sige, magpapaalam din ako sa head namin." Sagot ko naman na masayang masaya at nagpaalam nga ako sa head namin sa mall na maglilib ako ng 1 linggo. Okay na ang plano namin ni Marlo na umuwi ng araw na yun. Sobrang excited ako dahil sa wakas ay magkakasama kami. Nakapaghanda na rin ako ng mga gamit ko. Kinahaponan ng Biyernes ay nagulat na lamang ako matapos akong tawagan ni Marlo na hindi raw kami matutuloy. May event daw sa kumpanya nila at kailangan daw siya doon. Humingi ng tawad sa akin ang asawa ko. Mauna na lang daw ako sa probinsya at susunod na lamang daw siya. Sa sobrang inis ko, kaagad kong tinawagan si Ninong Fred at niyaya akong magbakasyon ng 1 linggo. Mas lalo lamang nadadagdagan ang pagtatampo ko sa asawa ko ng mga oras na iyon. Talaga namang hindi ako ang priority dahil mas mahalaga talaga sa kanya ang trabaho niya sa kumpanya kaysa sa aming pamilya niya. Inis na inis akong dinalang maleta ko at nakipagkita sa matanda. 1 linggo kami sa resort ni Fred at 1 linggo din akong walang komunikasyon kay Marlo. Sinadya kong patayin ang telepono ko para hindi ko siya makausap. Ayoko siyang kausap. Basta masaya ako ngayon na kasama kong matandang ninong niya. Sa piling ng matanda ay masaya ako na ibibigay niya sa akin ang lahat ng pangangailangan ko na hindi na ibibigay ng mister ko. Hindi ko na siguro magawa pang bumitaw kay Fred. Bahala na lang siguro kung ano bang mangyayari sa relasyon namin ni Marlo kung sakaling malaman niya to. Umuwi akong wala sa bahay si Marlo at doon ay pinahinga ko ang aking katawang lupa na sobrang pagod sa biyahe. Maya-maya, nagising na lamang ako sa pagkakatulog nang marinig ko ang pagbabasag ng bote sa sala. Doon ko nakita si Marlo na nakauwi na pala at lasing. Hindi ko na lamang pinansin, ngunit nagulat ako nang sigawan niya ako. "Mabutit nakauwi ka na pala." Natigilan ako dahil sa unang pagkakataon ay nasigawan ako ng asawa ko. "Ano bang problema mo ha?" Sigaw ko rin sa kanya. "Ikaw ang problema ko, Rachel."
Akala mo ba hindi ko alam na isang linggo kayong magkasama ni Ninong Fred? Bulyaw nito sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa katawan ko. Dahil ito ang bagay na pinakaayaw ko sanang mangyari. Ano bang pinagsasabi mo ha? Ngunit iniabot niya sa akin ang telepono niya. Puno ng mga larawan namin ni Fred ang naroon sa gallery niya. Matagal mo na pala akong niloloko ha, Rachel? Bakit si Ninong Fred pa? Sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, bakit ang ninong ko pa? Sandali akong hindi nakahuma. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang asawa ko na umiyak at laylay ang balikat. Tila ito natalo sa sugal ng napakalaking halaga. Hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag sa kanya na ang pagkukulang niya sa akin ang siyang naging dahilan kung bakit ko nagawang pumatol sa matandang yun. Iniwan ako ni Marlo. Hindi na ako kinausap pa matapos kong sabihin sa kanya ang tungkol sa dahilan at rason ko kung bakit ko yun nagawa sa kanya. Umuwi siya ng probinsya nila at hindi na bumalik dito sa bahay namin. Wala na rin kaming komunikasyon matapos niya akong i-block sa Messenger. Hindi ko na rin makontak ang telepono niya pero nagpatuloy pa rin ang kahibangan namin ni Fred. Hindi ko magawang umuwi sa probinsya ng asawa ko. Wala na kasi akong mukhang maiyaharap sa biyanan ko. Hindi ko rin alam kung sinabi ba ni Marlo sa biyanan ko at sa anak ko ang tungkol sa kalokohan ko. Pero kapag kinakausap ko sa video call si Ken, ay tila wala naman itong alam sa ginawa ko, pati na rin ang biyanan ko. Hindi ko alam kung may paraan pa ba para magkaayos kami ng asawa kong si Marlo. Pero kung tuluyan niya na akong iiwan, ay wala na akong magagawa pa. Dahil in the first place, alam kong ako ang nagtaksil sa kanya. Kahit man sabihin natin na may pagkukulang din siya sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. At maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras sa kwento kong ito. Nagmamahal, Rachel, ang babaeng napakarupok.